Hi guys, so for today's video, papasyal ko kayo sa longest river at sa sariling ocean park ni Anna B. Kaya let's go! Wow! So hi guys, kakatapos ko lang maligo dito. Tingnan nyo naman, fresh na fresh ako. Huwag ka nang kumontra kasi kanina sobrang haggard versus ako talaga. Ano naman, may dalawang client na nag-walk-in. Kaya ayan, nagkanta kuba-kuba na naman ang Disney princess niyo. Kaya heto na nga guys, let's go. Punta na tayo sa pupuntahan natin. Pero bago ang lahat guys, gusto ko lang i-flex itong bubong ko na may sariling waterfall. At buti na lang meron akong timba. Kaya hayan, nasahod na lang talaga lahat. Alam nyo ba yung feeling guys na parang sa pelikula? Yung habang umuulan, nasa labas ka at pinagmamasdan mo yung bawat patak ng ulan. Pero ako guys, hindi ko na kailangan lumabas dahil ulan na talaga ang pumapasok sa kwarto ko. Hay, naku po. What? Ayan na naman guys, nagpapapansin na naman yung kagubatan sa binti ko. Mag-hi naman kayo. By the way guys, kumapit na kayo at ayan, magta-travel na tayo. Bali, aabot tayo ng 4 na oras mula sa kwarto ko para makarating dito. O di kayo 784 steps bago makarating dito. So this is it guys, nandito na nga tayo sa sinasabi nating waterfall. O diba napakalayo, kapitbahay lang kasi. As you can see guys, napakalakas ng agos dito sa waterfalls ni Anna B. At oops, nag-iingat-ingat ako guys, baka maiyanod ako at magpalutang-lutang na lang dyan. Wow! Kaya guys, ano pa hinihintay natin? Pumasok na tayo dahil wala entrance fee dito. Meron tayo ditong rock formation na ayon sa aking research, 85 years na bago ito nabuo. Oh my gosh, ganun talaga ka-antik itong mga bato dito. Kaya pala ultimo bacteria nag-iingat baka madulas pa dito. At ayan guys, ipapakita ko na sa inyo yung pinaka-longest river na makikita nyo sa buong buhay. Yes guys, mapapahiya pa dito ang Nile River na pinakakilala bilang pinakamahabang river sa buong mundo. Na matatagpuan sa Central Africa hanggang Northeast Africa. Pero dito guys, dito nyo lang talaga matatagpuan to sa Hacienda de Anna. At ayon sa pagkakita ko, meron ditong bantay. Dahil meron ditong asuya, akabalutuya, kaskasyan, abasa-basala. What? Wait, there's more. Sa gawing itaas, meron din pala ditong falls na bumabagsak ang mga tubig dito sa ating lake. Pinangalanan po itong Circle Lake. Wow! At ngayon guys, dumako naman tayo sa pinaka-exciting part dito sa sariling ocean park ni Anna B. Na pagpasok pa lang, marami na tayo nakikitang dolphins na nagsisilanguyan. So ayon nga kay Anna B na may-ari dito sa ocean park na ito, meron daw humigit kumulang, di kulang-kulang 62,894 species na isda ang nakatira dito. Ngunit tuwing high tide lang bumibisita ang mga ito. Kaya ayan, kinakausap-pausap ko muna sila, baka sabihin nila isnabber. By the way guys, ito nga pala si Anna B ang may-ari ng haciendang ito. Ngunit pagpasensyahan nyo na guys, masyadong mailap, ayaw magpa-interview. Kaya naman ako na lang ang nandito para makipaglaro sa mga isda. Oops muna, anong ginagawa mo? Bakit mo inaapakan yung mga dolphin? Oy, hindi ay, nahanap ko lang si Finding Nemo. Baka sakaling nandito. Maliban nga sa dolphin, marami pa akong klase ng isda ang nakikita dito. Kaya naman kumuha muna ako ng isa para tanungin kung nasaan nga ba talaga si Nemo. At ayan nga guys, sabi ko isa lang pero madami pala akong nakuha. Meron talaga mga dolphin na bida-bida, yan nakikijoy. Tapos nung tinatanong ko sila, hindi sila nagtatagari. Lagto lang sila ng lagto. Kaya yun, binalik ko na sila sa lake. Medyo disappointed ako sa part na to guys. Meron din pala mga dolphin na ma-attitude. Parang ang sarap nilang gataan. Pero sa puntong ito, medyo nakukonsensya ako guys. Kasi feeling ko mabuboring yung 7 dolphin na binalik ko sa lake. Tignan nyo, lumalapit pa sila sa paa ko. Parang gusto nila mag-volunteer na sumama sa lake. Kaya anong magagawa ko? Sige, sasama ko kayo. Kaya hayun, sa abot ng aking makakaya, sinama ko yung mga gustong sumama. Yung mga ayaw, naku, bahala na sila, ipapaksiw ko sila bukas. Pero may isang isdang umagaw ng attention ko. Nakita nyo ba yun guys? Ang cute ng langoy niya, parang kumikinding siya at kulay itim siya. Kaya naman kinuha ko ito para maimbestigahan. Pero tulad nga ng sinabi ko, sobrang ma-attitude ng mga isdang to. Sobrang ilap nila. Kaya kailangan ko talagang gumawa ng paraan para mahuli ito. Kaya hayan, kinuha ko ng strainer at sa wakas nakuha ko rin ito. At ayan nga guys, kamukha nga niya si Nemo. Kaso mukhang nag-sunbathing si Nemo, kaya hayan na sunburn, naging itim. O di kaya nasobrahan sa rejuvenating. Patulong nga guys, paano ko kaya maibabalik yung kulay ni Nemo? Yun lang naman sa ngayon. Salamat sa panonood.